Gaya po ng ating pag-aralan may papasimula ang buhay ng Kristiyano sa pananampalataya. And of course, nakita po natin from the first 3 or 4 verses, ang pananampalatayang ito ay nakasalig, ito po ay nakatuon sa isang persona, none other than the Lord Jesus Christ Himself. Kaya po para pagtutuloy natin, sige, basahin natin yung the first 4 verses. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So, pinakamalaga pong matanda natin, ang buhay natin, kung tayo po ay mga anak ng Diyos, ay nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Wala tayong pananampalataya, malibang ito po ay Kanyang ipinagkaloob sa atin. At dito po pinakilala ang persona ng Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos at ating tagapagligtas na Panginoong Jesucristo. So, dahil sa Kanya, maaaring sumagana ang biyaya at kapayapaan ng Diyos sa ating buhay. Now, dito po makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos ang kumikilos sa ating buhay at sa ating pananampalataya. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, pero pwede tayong magtiwala sa Diyos sapagkat sapat ang Panginoon sa ating buhay. Nakita rin po natin ang kahalagaan ng mga pangako ng Diyos. According to that verse in verse 4, is great and precious promises. Dahil sa mga salita ng Diyos, sa mga pangako niya, lalo natin nakikilala ang Diyos. Lalo natin siyang pinagtitiwalaan. And so, lalo natin nalalaman yung kalagayan natin sa Kanya. Paano natin nalaman na siya ay nasa atin at tayo nasa Kanya? Again, because of His precious Word. Now, dito po sa pagpapatuloy natin as we go to the next part, nasimulan na natin last week, the first 3, ano nga bang makikita sa buhay ng isang totoong Kristiyano? Dahil alam natin na kapag may buhay, sigurado may paglago. Di ba? Kasama yun eh. So, kung totoong isang tao ay ipinanganak na muli at naging anak ng Diyos, ano ba makikita sa kanyang buhay? Nag-aralan po natin dyan ang mga bunga ng Kristiyano. So, pupunta po tayo sa verses 5 hanggang 7. At ang sabi po dyan, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. So, natin na hindi automatic ang paglagong spiritual. Okay? Nakita po natin yung last time, ng Diyos nagkakaloob ng mga paraan ng biyaya, the means of grace. At habang kumikilos ang Diyos sa buhay natin, dapat gamitin natin yung mga pinagkakaloob niya. Hindi lang ito one-sided affair na bahala na kayo Diyos ang gumawa sa akin. Habang binibigyan tayo ng Diyos, ang paalala sa atin sa talatang ito ay maging masikap daw tayo na gamitin yung mga pinagkakaloob ng Panginoon. Lahat ito galing sa Kanya. Okay? Now, nakita natin from last time, yung binabanggit siya na beside this, ibig sabihin yan, for this very cause, dahil dito. Sa mga pinakitang pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga anak niya, meron tayong dahilan para magpatuloy. So, lahat ng mga napansin natin sa mga ng talata, dapat daw nagpapatuloy. At yun ang dahilan natin bakit tayo dapat magpatuloy. Nung binanggit dyan, giving all diligence, connected sa verse number 4, the great and precious promises of God. So, maging masikap daw tayo na
malaman natin at kapag nalaman natin yung mga pangako ng Diyos, ang kanyang mga salita, and then we must really work it out. Ang pagkakabanggit po dyan, add, which means to supply or to provide generously. Ibig sabihin, gaya ng nabanggit ko sa inyo last time, hindi po ito exclusive na kailangan magsimula ka kauna bago ka makarating sa ikapito. Okay? No, ito po ay parang nabanggit natin na hindi siya ladder na kailangan yung una bago yung susunod. No. Pero ang ibig sabihin, bawat isa dito pwedeng itagdag ng Panginoon. In fact, nasa sa atin na binibigay na yun eh. Just like the fruit of the Spirit, lahat iyon binibigay ng Panginoon. Kaya lang alam natin sa buhay Kristiyano, hindi lahat iyon ay ando doon ng malago na tayo sa isang area. So, nadadagdagan. Patuloy lumalago tayo in different areas. So, balikan lang natin. The first three na binanggit natin last time, binanggit dyan yung kasama daw, pagkatapos nating sumampalataya sa Panginoon, kailangan ma-develop o luwago tayo sa virtue. Now, binanggit natin, again, I think it's worth going back to 1 Peter 2:9 sapagkat yung ginagamit itong praises. Okay? But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Yung salitang praises, yan din yung salitang virtue na ginamit sa 2 Peter, sa ating talata. Nangangulugan, kung tinawag tayo ng Panginoon mula sa kadiliman tungo sa kanyang kaliwanagan at tayo magpupuri sa Diyos, you would imagine a Christian praising God with all of his heart. Masigasig yung kanyang pagpupuri. Hindi naman pwedeng magsasabi, praise God for all blessings po. Sabi natin, di ba? Parang hindi magmamatch eh. So, andun yung kasigasigan. Kaya nga, ang naging term natin dito sa virtue, kanyang definition is energy which Christians are to exhibit in the exercise of faith. Habang daw yung ating pananampalataya ay lumalabas sa ating buhay, nagagamit natin, mayroong kasigasigan, vigorous action. Dito lumalabas yung ating excellence. Yun po yun. At na-define natin last time, excellence, nangyayari kapag nagaganap sa atin yung layunin ng Diyos. Kahit anong bagay daw, kapag na-fulfill yung purpose para sa bagay na iyon, then it becomes excellent. Tayo rin. And that's the question we posed last time. Talaga bang alam natin sa buhay natin na nagagampanan natin yung layunin ng Diyos para sa atin? See? So that's the challenge para sa bawat Kristiyano. Hindi lang pala sapat na nabubuhay tayo, but we must make sure alam natin at ninanais nating magampanan yung layunin ng Diyos sa buhay natin. We become excellent or virtuous. Pangalawa, nabanggit ko natin dyan yung knowledge. Dahil binabanggit dyan, pagkatapos daw ng virtue and then knowledge. Now, ito yung lumalagong pagkakilala, kung hindi pa man lubos-lubos, pero lumalagong pagkakilala. At ito daw yung pagkakilala na nagagamit natin sa buhay. So, para bang when knowledge is used, alam mo, it becomes wisdom. So, kaya pag may mga tao nagsabi, magturo ko na lang ng practical. Pero hindi po pwede yun, malibang may pagkakilala tayo sa Diyos at sa kanyang mga salita. It only can be translated the more we come to know this great God. So, tinuturuan niya tayong patuloy. It is the ability to handle life successfully. At diba, sabi ko nga, sino ba naman sa atin ang ayaw magtagumpay? Lahat tayo gusto nating magtagumpay. Pero, tama ba yung idea natin success? Do we really rely upon God and upon His Word? So dito, tuturuan tayo ng Panginoon, kapag natuto tayo mula sa salita ng Diyos, gusto ba nating sumunod? Remember, ang pagsunod, ang susi sa higit pang pagkaalam.
Kapag hindi natin ginagawa yung mga simpleng itinuturo sa atin ng Panginoon, how will you expect na tuturuan pa niya tayo? So, dapat doon, sanayin tayo. Masanay tayo na pag may mga simpleng pinapagawa ang Panginoon, sumunod agad tayo. Bakit natin nasabi? John chapter 7, verse number 17. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Habang sinusunod daw natin ang kalooban ng Diyos, malalaman natin kung ito ba ay galing sa Diyos. Ang mga salita ng Diyos, lalong pinagyayaman niya sa atin. So again, obedience is a key to knowing God's will. Pangatlo, so una yung kagalingan. Kaya nga sa Tagalog yung virtue, ang pagkabanggit dyan, kagalingan. Ang pangalawa is knowledge, yung kaalaman. Pagkatapos ng kaalaman, temperance. Tama yung sa Tagalog dyan, pagpipigil. Okay? Because dito, it means self-control, holding the passions and desires in hand. Alam natin, hindi natin magagawa lahat ng bagay, mga kapatid. Whether we like it or not, we cannot do everything. But we can do something, and we can do many things. That's why it's a choice. Ano ba yung gagawin natin at yung hindi natin gagawin? Because once we do not do something, may in-exchange tayo dun. At pag pumili tayo, ito ang gagawin ko, meron kang tinatalikuran. Just like Paul's illustration, 1 Corinthians 9:25. Mahalaga to, sapagkat kailangan turuan tayo ng Diyos ng tamang pagpipigil. Self-control. Ano yung sabi ulit sa 1 Corinthians 9:25? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Yun. Pagka gusto natin gumaling, dapat mapagpigil. Now, they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. Again, notice the analogy of an athlete. So, kakaunting premyo, pero gagawin niya ang lahat para madisiplina yung sarili niya. Because alam niya, hindi siya magkakagumpay kung lahat na lang ng bagay, ginagawa niya. So, tamang pagtulog, tamang practice, tamang pagkain. Again, notice, ang Kristiyano daw, ang goal is not just for temporal things of this life. Kaya pala tayo nagsisikap na magkaroon ng panahon sa Panginoon as we wake up in the morning. Kaya tayo nagkakaroon ng time to read and meditate upon the Word of God, to pray, and then to share the Word of God, yung mga disciplines na yun in the Christian life. Why? Sapagkat alam natin na ang gandipala natin walang hanggan. Di ba? Kaya tama yun. Magandang nadidisiplina tayo at tinuturo ng Diyos ito sa atin. 1 Timothy 4:7. Again, a good reminder. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness. Nakita niyo yun? May tinatanggihan. Di mo po pwedeng pagsabayan yung bagay na walang kakwenta-kwenta, tapos magagawa mo rin yung pinakamahalaga. You have to make a choice. Kaya ang sabi, tatikuran yung mga bagay na walang kabulang. Kagaya dito, binabanggit yung wala lang, hindi mahalagang pagkakwentuhan lang. Kung saan nauuwi, hindi naman nakaka-edify ng brethren. Hindi Ang mahalaga is the goal. Gusto natin ang Panginoon pa rin ang sentro. Gusto natin ang Panginoon pa rin ang nalulugod. At lumalago tayo sa kabanalan. You know? For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things. Having promise of the life that now is and of that which is to come. Kailangan po tayong turuan ng Panginoon sapagkat sa dami ng mga temptation sa paligid natin na magsasabing, ito na ang pinakamahalaga, dito mo tuon ang pansin mo. And we often believe. Diba? Kapag hindi tayo napaalalahanan ng salita ng Diyos, nga, no? And then,
nakita natin, sayang pala yung panahon ginugol ko dyan. Wala man lang any eternal value. Mahalagang pinapaalala tayo ng Panginoon sapagkat pinakamahalaga yung mga bagay na pangwalang hanggan. Bagamat lahat ng ginagawa natin, again, we can offer to God. Pero we have to make a choice every day. Yun. So, tuturuan tayo ng Panginoon, hopefully, ng temperance. Pagpipigil. Pangapat. And pagkatapos daw ng temperance, patience. Patience. Ang literal meaning ng patience is remaining behind or staying. Nananatili ka lang. Kaya sa New King James, ang pagkabanggit ay perseverance. From the word meno, which means to wait. Bahagi ito yung paghihintay ng Kristiyano. Hindi lang ito yung paghihintay na parang naghihintay ako, wala akong ginagawa. Ginagamit mo yung panahon mo makabuluhan habang naghihintay. In fact, may panahon na habang naghihintay ka, meron kang pakikipagbakang ginagawa. It is the heroic, brave patience with which a Christian not only bears, but contends. Ibig sabihin, may mga panahon na hindi po pwedeng sige-sige tayo. Hindi po pwede na palaging nasusunod yung gusto natin. That's why we have to ask, we have to wait upon our God. And that's when He teaches us to be more patient. Ang magandang illustration dito ang Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po ang Hebrews chapter 12. Ano pong binabanggit sa verses 2 and 3? Speaking of our Savior. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, notice the word, endured the cross. Yun. Despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider Him that endured such contradiction of sinners against Himself, lest ye be wearied and faint in your minds. So magandang halimbawa yung mga heroes of faith, pero kahit daw sila, iisa ang kanilang tiningnan. Ang Panginoong Jesucristo. Tayo rin. We can learn from one another, pero wala nang hihigit pang halimbawa kundi ang Panginoong Jesucristo. How He endured. How He was patient even in the midst of the most painful experience para sa Kanya. Pero isipin nyo, habang ang Panginoong Jesucristo ba ay nagdurusa, sa palagay nyo ba masama ang Kanyang loob? Ano naman to? Hindi maliwanag dun sa verse na binasa natin, who for the joy that was set before Him endured the cross. Masakit yung Kanyang dinaranas. Wala nang kasing sakit. Pero habang nasasaktan siya, knowing He was doing the will of His Father, masaya siyang ginagawa yun. That's also a great lesson for us to learn. Pwedeng hindi madali yung dinadaanan natin, and yet, because of God's grace, pwede nating ma-endure with joy. Diba? Pwedeng nagpupuri pa rin tayo sa Diyos, pero nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Sabi ng isang writer, kanyang pangalan ay si Barrow, patience is that virtue which qualifieth us to bear all conditions and all events by God's disposal incident to us. Kahit ano pa yan, sa palagay natin, napakahirap naman ito, hindi ko to kaya. Pero alam nyo, sukat na sukat ng Diyos. Alam na alam niya exactly yung para sa atin. So we must learn to trust God. We must learn to be joyful in the providence and working of God. Napakasarap na matutunan ito to be as our Lord Jesus Christ. Kaya daw dito kasama yung isip, yung puso, yung ating buhay. Habang dumadaan tayo sa isang hindi madaling bagay, natututo tayo to wait upon the Lord. Diba? They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. See? Yun ang promise. So, mahalaga yun na di-develop, tinuturuan tayo ng Panginoon in time and in His own way.
masarap maranasan. Ang masarap, ang joyful na pagtitiis. Kasi nililinaw natin hindi lang sapat na nagtitiis. Kung masama naman ang attitude natin, wala rin tayong natutunan. So in the midst of everything, you must learn to persevere or to be patient. Now, meron panglima, binabanggit dyan, after patience, godliness. Now, godliness. Now, ito po ay isang katangian na hindi ginagamit para sa Diyos. Bakit? Siyempre, kasi nga naman, ibig sabihin ng godliness is godlikeness. Magiging katulad ng Diyos. Paano naman pwedeng maging katulad ng Diyos? Siya na nga yung Diyos. So, nangangahulugan para sa atin ito, ng kanyang mga anak. Okay? Ito po ay galing sa Gregong salita ng ibig sabihin ay to worship well. Yung pagsambang mainam. Hindi lang basta sumasamba, pero talagang mainam. In fact, di ba, alam niyo yung ibig sabihin ng worship, which is from, pwede rin sabing worship, boiling over. Talaga namang masidi, no? Kasi ginagawa ng Diyos, ilalagay niya sa puso at kaluluwa natin yun, Ito daw ang paglalarawan sa isang tao na tama ang kanyang relasyon sa Diyos at sa tao. Habang tayo po ay binabago ng Diyos na maging kawangis niya, nagiging mas nakikilala natin ang ating Panginoon at nagiging mainam ang ating relasyon sa iba. So again, una sa Diyos, bago sa iba. Ang perfect example, again, nito ay ang Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo, habang ang Panginoong Jesucristo, siya'y nagkatawang tao in His humanity, at siya'y lumalaki, ang description sa Kanya sa Luke 2:52, He increased in wisdom and stature, in favor with God and man. Kaya hindi pala sapat sa isang Kristiyano para sabihin niya, ay ako, maayos naman ako sa Diyos Pero hindi maayos ang kanyang relasyon sa iba. Hindi. It will work one after the other. Magkasunod po yun. At ito po, imagine, we become more like the Lord Jesus Christ in this sense. Habang tayo lumalago sa ating relasyon at pagkakilala sa Diyos, nagiging malapit tayo at nagiging maayos sa isa't isa. Kaya nga, one word we can use in godliness is reverence. Yung mataas na pagtanaw sa Diyos, yung paggalang sa Panginoon. Another word is piety, which is, pag tinatranslate din sa Tagalog ay pagiging makadiyos. Sabi ni Warren Wiersbe, this quality of character makes a person distinctive. Ito daw ang papaiba sa isang tao. Sabagat dito nakikita ang Diyos sa buhay natin He lives above the petty things of life, the passions and pressures that control the lives of others. Habang nakikilala natin ang Diyos at nakikita natin ang pinakamahalagang bagay na gusto ng Diyos, hindi na yung mga walang kakwenta-kwentang bagay ang magiging mahalaga sa atin. Habang karamihan doon ng mga tao ay abala sa mga bagay na walang kabuluhan, pero yung mga taong nagiging makadiyos, alam nila yung kanilang priority, yung pinakamahalaga. Doon sila hinihiwalay ng Panginoon. See? Hinahanap natin ang kalooban ng Diyos at ang kapakinabangan naman ng iba. We seek God's will and the welfare of others. Kaya nga habang tinitingnan ko ang salitang ito sa Bible, it's interesting, ang mga ilang talata, 1 Timothy chapter 2, sinimulan kanina ni Pastor Eric about prayer. And very interesting. Isa sa mga ginagamit na means ng Panginoon para sa ating kabanalan o pagiging makadiyos ay ang pananalangin. Pagkatapos banggitin na ipanalangin natin ang mga leaders sa verse, in fact, binigay dito yung lahat, iba-ibang klaseng panalangin. Tapos, verse number 2, sabi, for kings and for all that in authority, bakit daw? That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. See, may kinalaman yung pananalangin natin sa buhay ng kabanalan. We can never separate it from our time with God. Verse number 10, ito binigyang contrast
labas lang. Because some people might look outwardly as being very pious. Di ba? Para bang, pag tingnan mo pala, parang itsurang napakabanal. Pero hindi panlabas. Kasi, ang sabi sa verse 9, ang pag-ayos, pinapahalaga na panlabas Pero sabi sa verse 10, but which becometh women godliness with good works. See? So, may practical application. Habang lumalago tayo sa pagkakilala sa Diyos, nagiging kagaya tayo ng Panginoon, all the more, may ginagawa tayo para sa iba. Galing, ano? Yun ang design ng Diyos Palaguin tayo sa mga bagay na ito. Now, ang anim na binabanggit dyan, sabi dyan, and to godliness, brotherly kindness. Again, interesting itong salitang ito. Ang literal meaning nun, hindi lang kasi kindness na parang maging mabait ka. Pero ang literal meaning niyan is love of the brethren. Galing sa Greek word Philadelphia. Love of the brethren. Hindi ba naalala niyo ang sabi sa 1 Peter 1:22, anong klaseng pag-ibig daw tayo dapat magkaroon? Sabi diyan, seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Hypocritos, without hypocrisy. Talagang walang pagpapanggap. Huwag lang nating ipakitang mabait tayo, tapos sa kalooban naman pag-alis, hindi pala. Di ba? Hindi ipakitang tao, pero totoo. Yun ang sinasabi, sincere. Love of the brethren. And then, ang maganda pa, the next part, see that ye love one another with a pure heart fervently. Wow. Kapag tinuruan daw tayo ng Panginoon, love our brethren, it would be from a pure heart, and it would be fervent. Ito, nangangulugan, hindi lang talaga paminsan-minsan, pero it becomes a part of us. Kaya kailangan po tayong turuan ng Panginoon sapagkat siguro, we would admit, hindi ito natural sa atin. We'd always go back to ourselves at sa sarili lang natin. Ano? Pero kailangan ituro ito ng Panginoon. Hebrews 13:1, let brotherly love continue. Siguro binanggit yan dahil maraming factors na pwedeng humadlang. Marami nga tayong dahilan, di ba, everyday. Pwedeng marami tayong isipin na hindi ko na kayang maisip yung iba. Hindi ko na parang wala na akong panahon. Just like, ibangit kanina, Sir, to pray for them. Pero wag hayaan daw natin. Dapat yun ang nangyayari, nagpapatuloy. Romans 12:10, magandang paalala ito. Sapagkat, ang sabi dyan, be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Ang sarap pala, no? Kapag dumating tayo sa point na mas mahalaga na siya o ang iba kaysa sa pangsarili lang. That's where you'll know it is truly the love that comes from God. Alam na alam po natin, isa sa theme ng book of 1 John ay ang pag-ibig because of ginamit ng Panginoon is the apostle na the one whom Jesus loved. Pero makikita niyo po, halos lahat ng chapters na 1 John ay puro pag-ibig. In chapter 2, verses 9 to 11, chapter 3, verses 14 to 17, and chapter 4, verses 7 to 8. Ito daw ang patunay ng ating kaligtasan. Kapag natutunan nating mahalin ng Diyos, and then, naturally, we would love our brethren. Kaya, kung, siyempre, dumarating yung time siguro, sabi ko because we don't feel like loving, kaya may mga nangyayari, pero manaig yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, yung pag-ibig sa mga kapatiran. Sabi dun sa chapter 5, ang titingnan ko na lang. Verse 1 and 2. 1 John 5, 1 and 2. Whosoever believeth that Jesus is a Christ is born of God. Maliwanag yun, di ba? And everyone that loveth him, that loveth
that is begotten of Him. So, ang sumasampalatay sa Panginoong Jesucristo, pinanganak ng Diyos, at ang umiibig sa Kanya, na siyang nagbigay buhay sa atin, ay umiibig din sa Kanyang mga binigyan ng buhay. By this we know that we love the children of God when we love God and keep His commandments. Dito, ang ganda ng emphasis. Bumabalik ulit sa Diyos. Nagsimula sa Diyos, and then going to our brethren. Pero paano to nating malalaman na may pag-ibig talaga tayo sa kapatiran? When we truly love God and obey Him. Siya rin ang gagawa. It will become the natural thing for us. Ang ganda ng emphasis sapagkat, I guess, yun eh. Pagkatapos, the greatest commandment, diba, is to love God with our all, and then to love others. Eh kung mamahalin natin ang ibang tao, how much more with our brethren? At magkatugma ito doon sa last na bunga na kailangan daw lumago tayo. The seventh one is binabanggit po sa ating text. Brother, kindness, charity. Alam niyo naman po, pag binanggit ang charity, it is the word agape, the love of God. At dito nilalarawan ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Undeserved, pero unconditional, eternal. Ganun magmahal ang Diyos, ano? Pero ito din daw yung kailangang pagmamahal na naranasan natin sa Diyos na kailangan paranas natin sa iba. At ang banal na spiritong naglalagay sa atin, Romans 5:5, the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. So hindi natural sa atin to, tinuturo ito ng Diyos. Ito ay bunga ng Spirito from Galatians 5:23. Now, siguro magtataka kayo kung pinag-iisipan natin itong bakit parang kasi kung ang ibig sabihin ng brotherly kindness is brotherly love, eh bakit binanggit na naman yung sa huling-huli yung pag-ibig? Charity. Pag-ibig eh. Bakit kailangan ulitin? Now, marahil yun ang dahilan kaya iniba nila. Kagaya dito, brotherly kindness to distinguish it from charity, which is love. Sa ibang translation, brotherly affection. Okay? Pero bakit kailangan ulitin? Kasi ang literal rendition nito, in your love of the brethren, love. So, umibig ka sa pag-ibig sa kapatiran. Parang umuulit. Pero, again, makikita natin yung emphasis na binibigay dito. Ito daw yung magiging, pagkatapos ng ating pag-ibig sa Diyos, magiging kasunod ito, preeminent sa buhay ng Kristiyano. Hindi siya pwedeng ma-side line lang, hindi pwedeng maisa-isang tabi. But something we must all think about and pray about. Gaano ba yung ating pag-ibig sa ating kapatiran? Ako, I would admit, this is something that the Lord has to teach me to grow. Because, alam natin, from our different backgrounds, hindi natural sa atin na ganun magmahalan. At hindi lang ito yung natural na pagmamahal, higit pa. Galatians 6:10, as we close with this. Sabi, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. So, pansinin yung emphasis na binibigay dito. Habang lumalago daw tayo sa pananampalataya at lumalago tayo sa ibang aspeto na gusto ng Diyos, gusto rin daw ng Panginoon lumago tayo sa mga bagay na ito. Kasi, kaya nga nasabi natin, hindi siya exclusive na kailangan unahin yung isa bago yung isa. Kasi huling nilagay yung love. Alam naman natin from 1 Corinthians 13 that the greatest is love. Pero doon nakikita ang Diyos sa buhay natin. Once we come to truly love our brethren, and once we truly do as God wants. Sabi nga ng isa, anong kaibahan nun? When
when we have brotherly love, we love because of our likeness to others. Nakikita natin yung pagkakatulad natin sa isa't isa. At iba, pagkakatulad natin ang Panginoon, ang kanyang mga salita. Pagkamat marami tayong differences, pero hindi masyado iyon ang ating nagiging focus. Mas mahalaga yung pagkakatulad natin. At yun yung pagmamahala ng kapatiran. Pero when we have agape love, we love in spite of the differences we have. Pag ito yung pag-ibig ng Diyos, kahit na may pagkakaiba, mamahalin pa rin natin. Sana nag-iisip din tayo. Ito nga ba yung mga bunga na nakikita sa buhay natin? Ano pa yung mga aspects na kailangan pa nating lumago? Yun po ang patunay na talagang kumikilos ng Diyos sa atin. Hindi pa siya tapos. At salamat. Patuloy po tayo in-encourage na tingin. Lord, we come before you and thanking you, Lord, for your reminder to us. Salamat po sapagkat maring hindi namin maisip o makita ang kahalagaan ng mga bagay